Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Makalipas ang ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham. At sumagot siya, narito ako. At sinabi ng Diyos, kunin ang iyong anak na lalaki, ang kaisa-isa mong anak, na si Isaac na iyong minamahal, at magpunta kayo sa lupain ng Mora. Ialay mo siya bilang sinunog na handog sa isa sa mga bundok doon na itinuturo ko sa iyo. Hanggang dumating sila sa lugar na itinuro ng Diyos, matapos ang magawa ni Abraham ang altar at maiayos ang kahoy na panggatong, iginapos niya ang kanyang anak na si Isaac at inilagay sa altar sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at kinuha ang patalim upang saksakin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ni Yahweh mula sa langit, Abraham, Abraham. At sinabi niya, narito ako. Sinabi ng anghel, huwag mong pagbuhatan ng kamay ang bata. Huwag mo siyang saktan. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait para sa akin ang bugtong mong anak. Tumingin si Abraham at nakita niya isang barakong kambing na nakasabit ang mga sungay sa mga sanga ng palumpong. Kinuha niya iyon at inialay bilang sinunog na handog na kapalit ng kanyang anak. At muling tinawag ng anghel ni Yahweh mula sa langit si Abraham at sabi ni Yahweh, dahil ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak, isinusumpa ko mismo sa aking sarili na pagpapalain kita at pararamihin kong sindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan ng iyong lipi. At tulupigin ng iyong mga inapo ang kanilang mga kaaway. At nakikita ng lahat ng bansa ang sanlibutan ang aking pagpapala sa pamamagitan ng iyong inapo, sapagkat sumunod ka sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat, mga kapunla. Narinig natin ang pamilyar sa atin na kwento, ang pag-aalay ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Sinubok siya ng Diyos na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki na si Isaac sa Diyos. Nang ito ay susundin ni Abraham at papatayin na niya ang kanyang anak, pinigilan siya ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay sinusubok lamang ng ating Diyos na si Yahweh. Sa buhay natin, maraming pagsubok ang kinaharap natin. Minsan, nalalaglag tayo, nahuhulog tayo sa pagdududa na mahal ba talaga tayo ng Diyos. Dahil sa dami ng problema na ating kinaharap, nalilimutan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay naririyan lagi. Una siyang nagmahal sa atin. Simula nung tayo likhain niya sa sinapupunan ng ating mga ina, sa ating mga nanay, hanggang sa ngayon, hanggang tayo ay lumaki, hanggang tayo nabuhay, mahal tayo ng Diyos. Tayo lamang ang hindi nakakaramdam, hindi nakakakita ng pagmamahal na ito. At minsan, sinisisi pa natin ang Diyos sa ating mga paghihirap at mga pagsubok sa buhay. Makikita natin na si Jesus mismo ang naghirap din. Siya ay anak ng Diyos. Ngunit hindi niya hinayaan na siya ay magapi ng mga problema, ng mga pagsubok, ni ang kamatayan. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, mga kapunla, ay inaanyayahan ng Diyos na tumingin sa kanyang pagmamahal, damhin ang kanyang pagmamahal, at tayo ay magkakaroon ng buhay pananampalatayang kalugod-lugod sa Diyos. At tayo ay bibiyayaan niya ng mga biyaya na ating mga kinakailangan sa araw-araw. Kaya manalangin tayo na bawat isa ay magkaroon ng pusong bukas, pusong bukas sa pagmamahal ng Diyos at isip na laging tumatalima sa kalooban ng ating Panginoon at Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Amen. Darasilin po natin ang Ama namin bilang pasasalamat sa Diyos na mapagmahal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pagtulot at saksadya mo kami sa lahat ng sama. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, na Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat.